praise. Hallelujah. Yuko po natin mga ulo at ituon po natin ang ating mga puso at isip sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus. Magandang umaga po, Panginoon. Holy Spirit, maraming pong salamat sa umagang ito. Maraming pong salamat, Panginoon, at narito po kami, Panginoon, sa iyong harapan, Lord God. Lord, ihanda mo po ang aming mga puso at ang aming mga isipan na sa umagang ito, Lord, maituom lamang namin sa iyo ang aming mga puso at isipan. Lord, cleanse our hearts and minds, Panginoon, na wala pong anumang sagabal sa araw na ito. Lord, sa mga oras na ito, anumang pong mga pagsubok ay, Lord, ay iniwan na po namin ito, Panginoon. Dahil alam namin sa umagang ito, tagumpay, Lord God, ang aming pagsamba. Dahil alam namin, Lord Jesus, na ikaw ay buhay at totoo. Totoo, Panginoon. Lord, we pray, Lord God, sa umagang ito, punuin mo po, Panginoon, ang apat na sulok ng sambahan namin ito, na ang iyong banal na espiritu lamang, Panginoon, ang siyang umikot sa apat na sulok ng bahay-sambahan namin. Lord, sa umagang ito, Panginoon, we pray, Lord God, na ang mga wala pa po naming mga kapatid ay magmadali na po silang pumunta, Panginoon, nang sa ganun po ay maranasan din po, Panginoon, sa umagang ito ang iyong pagpapala. Lord, maraming pong salamat. Ano man pong pagsubok na meron kami, Lord, naniniwala kami, Panginoon, ay tinanggal mo na po ito, Panginoon, dahil kami, Panginoon, ay tagumpay. Lord, we pray, Lord Jesus, sa umagang ito, ihanda mo po, Panginoon, at i-guide mo po, Lord God, ang yung mga manunugtog, Panginoon, maging gayon na samahan kami ng iyong libu-libong mga anghel, Lord Jesus, na sabay-sabay kaming aawit para sa iyo, na ikaw ang itataas namin, Lord Jesus, sa umagang ito. Maging ang aming pastor, Lord God, ay itago mo po sa iyong likuran, nang itaas, Panginoon, sa umagang ito ay ikaw lamang. Lord, naway maramdaman namin sa umagang ito ang iyong banal na presensya. Lord Jesus, maraming pong salamat, Lord God, sa inanda mo po ang aming mga puso. Maraming pong salamat, and in Jesus, Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. God is good. God is good. Sabihin mo sa katabi mo ngayon, pinagpala ka ng Panginoon. Hallelujah. Bago tayo mawin, nais kong basahin ang salita ng Panginoon sa atin ito. Matatagpuan ito sa awit, chapter 95, verses 1 to 2. Sabi dito, hali kayo, tayo umawit ng may kagalakan sa Panginoon. Purihin natin ang Diyos na ating kanlungan. Lumapit tayo sa Kanya na may pasasalamat at umawit ng mga papuri sa Kanya. Muli magandang araw po sa ating lahat. Tayo ngayon ay inimbitahan ng Panginoon na dumulog sa Kanyang presensya ng may kapumbabaan, ng may pasasalamat at ating hilingin ang dakilang presensya ng Panginoon sa araw ito, sa dapag ito ng ating church naman. Bigyan natin ng isang malakas na palakpak ang ating Panginoon. Sabay-sabay tayo sa ligaw ng hallelujah! Hallelujah! Tayo sabay-sabay na umawit. Sabay-sabay na tayo umawit. Hallelujah! Ikaw ang tunay na Diyos, aking ang mahali.
Sabay natin itaas ang pinaka makapangyayang pangalan. Hallelujah! Yahweh! Papuri, papuri kay Yahweh. Yahweh, Yahweh, lumalapit sa presensya mo. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, ay ng mga hain, dapat kailangan, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, ay ng mga hain, dapat kailangan, hindi nagbabago. Sigaw ay ang ating Diyos. Hallelujah. Pagpapala. Pagpapala, bumubuhos na. Sa ngalan niya'y may kagalingan. Sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, isigaw ang lahat ng nilalang. Yahweh, pagpapala, pagpapala, bumubuhos na. Sa ngalan niya'y may kagalingan. Sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, isigaw ang lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon, Panginoon, ay ating pupurihin. Hallelujah! Panginoon, ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya laging tapat, walang kapatayan ang Panginoon. Sa ating buhay, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon, Panginoon, ay ating pupurihin. Yes, Lord. Panginoon, ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya laging tapat, walang kapatayan ang Panginoon. Sa ating buhay, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Kahit malahong buong mundo, dahil si Jesus ang sandigan ko. Minsan pa, kahit malahong buong mundo, dahil si Jesus ang sandigan ko. Sabay-sabay sigaw! Dakila siya, dakila siya,
Patuloy po tayong mawi, patuloy po tayong magpuri. Hallelujah. Sa oras na ito, hayaan natin ang Panginoon na makausap sa bawat isa, makausap sa ating mga puso. Tayo'y lumapit sa Kanya. May kagalakan, may kapakumbabaan, may kapatawaran. Hayaan natin na dumalo yung banal na Espiritu ng Panginoon sa dakong ito. Hallelujah. Minsan pa narito kami. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin kalitan ang iyong mukha. Sumasamo sa iyong pagkilos at sa hiling langit, tanging dalangin, kami katapuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwatian, hanggang ang aming kaluway mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Narito kami, Panginoon. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin kalikan ang iyong mukha. Sumasamo sa iyong pagkilos, at sa hiling langit, tanging dalangin, kami katapuin. Iparanas mo, Diyos, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo, Diyos, ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluway mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong
Hallelujah. Tunay na dakilang iyong pangalan, Panginoon. Patuloy ka namin pupurihin. Patuloy ka namin sasambahin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong dakilang presensya sa araw na ito, Panginoon. At aming dalangin, Panginoon, na kami yung patuloy na samahan, Panginoon, hindi lamang sa worship, Lord God, but kundi sa pakikinig ng iyong salita, Panginoon, sa aming pananalangin, Panginoon, patuloy mo kaming samahan, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, na narito ka, Panginoon. Pagkat sabi mo sa iyong salita, isa o dalawa nagkatipon sa iyong pangalan, Panginoon, naroon ka at narito ka, Panginoon, kasama namin sa mga oras na ito. Sa iyo lahat ng papuri, Panginoon, lahat ng pasasalamat at pagsamba, Panginoon, patuloy ka namin pupurihin. Acknowledge your presence here, Lord God, Jesus. Ikaw at ikaw na aming pupurihin, Panginoon. Ang dakilang Diyos, tapat at mabuti. At patuloy ka namin pupurihin, Panginoon, sa lahat ng aming buhay, sa aming buong buhay, Panginoon, sa Espiritu at sa katotohanan. Pinataas namin sa iyo, Panginoon, ang araw na ito, ang aming pagpupuri, ang aming pagsamba sa matamis, dakila at makapangyarihan ng pangalan Kristo Jesus, sabay-sabay. Amen! At amen! Palakpakan natin natin, Panginoon. Amen. Ayan po. Manatili po tayo nakatayo. Buksan po natin ating banal na Biblia. Sa Matthew 7, verse 16 to 20 po. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Mapipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igos sa matitinik na halaman? Mabuti ang bunga ng mabuting puno, subalit masama ang bunga ng masamang puno. 18. Hindi maaring mamunga ng masama ang mabuting puno at hindi maaring mamunga ng mabuti ang masamang puno. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Kaya't makikilala ninyo ang mga hindi tunay na propeta ayon sa kanilang mga gawa. To my feet and a light unto my path. Okay po. At tinatawag ko po si Sister Linda po para sa ating building fund offering po. Thank you po, Sister Linda. Alam ko po marami pong pinagpala sa buong isang linggo. Sino pong mauuna? Amen. Alam ko po, bless na bless pong bawat isa. Mauna na po ako. Grabe po talaga yung Amen po. Welcome po ang bawat isa. Magpapasalamat lang po ako sa Panginoon kasi yung araw-araw po, si God po ang good provider. Dahil naniniwala po ako, wala pong anak ng Diyos na maghihirap. Amen.
Nung isang araw po, akala ko po talaga mabubulag ako kasi natamaan ang mata ko ng dulo ng payang. Ayan, tulis-tulis po noon. Grabe po talaga ang takot ko kasi mata lang po ang yung ginagamit ko sa aking hanap buhay. Kailangan po natin talaga, napaka-importante po ng mata. Grabe po ang iyak ko kasi natamaan ang anak ko ng payong yung mata ko. Tapos grabing takot ko kasi mamaya baka mabulag na ako. Binakiramdaman ko yung sarili ko kung dudugo o mamamaga, ay 3 araw na po siya. Oh, thankful po talaga ako. Tinugon ni Lord yung panalangin ko na, wag naman pong ma-infection ng mata ko kasi ito lang po yung ginagamit ko sa hanap buhay. At ang hirap po ng walang mata. Yung mahirap po yung hindi kompleto ang katawan. Napakahirap po pag may karamdaman. Thankful po ako kasi si God po talaga yung healer natin. Dahil once na pinagaling na tayo ni God, hindi na po babalik ang sakit na yon. Kung magkakasakit man po tayo, hindi po yung malala. Thankful po ako sa protection ni God. Kasi ang hirap po talaga ng walang paningin. Hanggang ngayon, pinapakiramdaman ko yung mata kong mamamaga siya. Kasi pumasok po talaga dito sa mata ko yung matulis na bagay sa mata ko. Grabe po ang takot ko. I'm so blessed po kasi wala naman po, okay naman po siya. Pero kailangan ko pa rin po magpatingin ng mata ko. At maraming po salamat and I'm blessed po. Sino pa po? Praise God. Purihin po ang Panginoon. Grabe, labis-labis po yung pasasalamat ko kay Lord kasi birthday ko po kahapon. Hindi ko po halos masabi kasi ang totoo, alam nyo na, kasi may pinag-aaral tayong anak, magpapasukan na. July, mag-enroll na po yung bunso namin at saka August po talaga yung pasok nila. Nakakapagtaka kasi ganyan po pala talaga pag college na. Kaya syempre, tayong mga nanay, di po ba, dapat po talagang paglaanan natin muna yung pag-aaral ng mga anak natin. At ang ipinagpapasalamat ko po sa Panginoon, kasi meron po akong best friend na taga Parañaque. Matagal na po yan, sabi niya, magkita tayo, best. Sabi ko, sige, isama mo yung bunso mo, sabi niya. Tapos, hindi ko po alam, sinorprise po nila ako kahapon. Kasama niya po yung pamangkin niya, may pa-lunch, saka may pa-cake. Kaya tuwang-tuwa ako kay Lord. Sabi ko, Lord, hindi ko po inaasahan ito. Kaya sabi po, yung tuwing magkikita po kami ng kaibigan ko na yan, kasi napatanggap ko po siya sa Panginoon. Patuloy ko po siyang binabahagi na ng Word of God. Tapos binibigyan ko po ng mga prayer, power card. Tapos nagpe-pray po kami. At alam ko na yung kaibigan ko na yun, lumalago po yung spiritual na buhay niya kasi gustong-gusto niya rin na nagkikita kami kasi pag ipinagpe-pray daw siya. Sabi niya, negosyante po kasi siya, sabi niya pagbalik niya daw doon sa Parañaque, yung mga negosyo niya, lalong pinagpapala. Sabi niya, ang dami kong natatanggap na blessing, best, sabi niya, tawag niya sa akin best. Sabi ko, amen, basta magtiwala ka lang sa Panginoong Diyos. Kaya, hindi po siya nang hihinayang doon sa magagastos. Sinasaway ko nga, sabi ko, wag kang mag-abala. Pero mapilit po siya. Kaya, syempre, di po ba yung, alam ni Ate Tina yan, kasi may kaibigan din siyang ganyan. Hindi po natin dapat pigilan kung talagang nagkukusa yung tao na i-bless tayo. At yung balik ko naman talaga sa kanya, yung puro prayer sa kay Lord, na si Lord talaga yung magpapala sa kanya. Kaya napakabuti po ng Panginoon. At nais ko lang pong i-memorize yung Matthew 5:16. Sabi po niya, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Di po ba? Yung sa lahat po ng mga mabubuting ginagawa natin, ay sikapin natin na ang mag-glorify ay ang ating Panginoong Hesukristo na nasa langit. Kasi siya naman po talaga ang dahilan ang gumagawa ng lahat-lahat sa atin. Diba? Kung minsan akala natin malulungkot na tayo, pero si Lord palagi pong may ginagawa na para ika-comfort natin, palagi po siyang may ginagawa para lalo po tayong mabless sa buhay ng bawat isa sa atin. Basta mag-focus po tayo sa Panginoon. Marami pong mga
mga trials, mga challenges sa buhay na darating. Pero kapag nag-focus po tayo kay Lord, malalagpasan at malalagpasan po natin ang lahat ng yan. To God be all the glory, honor and praises. Ayan. Purihin po ang Panginoon. God is good. All the time, God is good. Yun po, kahapon, salamat ako at may nagkaroon ng visitation, nakasama ako. I'm blessed. Ayun po, at sa mga kapatiran. At yun po yung visiting namin kahapon ay napaka-smooth naman at mga kapatiran namin napuntahan, parang wala dito. Ayun po si Pastor Norly, si Ate Ate Bersosa, saka sino pa ba yung, si Ate Lita, no? Mga wala nga po. Ayun po, at salamat at kami nakapag-share sa kanila, kasama po namin ang aming pastor, walang iba. At ang kapatid na chairwoman natin, lay leader, si Esther Lori Barmeda. Yun po, at yun nga po, salamat at nakasama nila ako. Same time na kakapag ano rin ako sa dalaw-dalaw sa aking mga anak. Yun po yung mga isang linggong na aking, at yung aking ginawa at yun po, at saka yung ito pong pagpipintura namin dito, kapatid na aming BOT na tagapanguna sa prepare ng ating church ng darating ng ating anniversary. Yun po, salamat sa buhay ng bawat isa na patuloy niyang ginagamit dito po sa ating iglesia sa mabuhay. I'm blessed and I'm in. Sino pa po? Ayan po si Sister Christina po. Ayan, ang ganda-ganda ni Sister. Good morning po sa lahat. Papasalamat lang po kay God. Kasi po, etong kailan ba to? Mga Wednesday. May nag-chat po sa akin. Nanghihingi siya ng tulong. Maliit lang naman po, kaya lang, siyempre gipit ako kasi may inuna ako nung nakaraan bayaran, tapos po, yung allowance po, kailangan tipirin ko. Pero, sabi ko, si God na lang magpo-provide ng iba kung magipit ako. Yung tulong na yun na maliit lang, nung sumunod na araw, may dumating po na blessing na 10 times po ang halaga. Thank you po kay God. Praise God po, hallelujah. I'm blessed po, thank you. Grabe po talaga ang pagpapala ni God sa bawat isa sa atin. Kitang-kita po talaga sa ating pamumuhay at sa ating mga itsura. Salamat po, glory to God. At sobrang natatouch ako sa mga blessing ni God sa bawat isa na dumarating. At meron po tayong bisita, si Sister Donna po. Welcome po, Sister Donna. Salamat po. Dumawag po tayo sa Message of Life po na ihatid po ng ating mahal na pastor. Sige po, si Brother Edman po. Magandang umaga. Purihin ng Panginoon. So, unang-una, hindi ko pa dapat ito sasabihin ngayon. Dapat next week pa. Pero, abot kami na kasi. So, ang akin lang i-testimony is yung Winwatch namin noon pa. So, last Winwatch, nung umatin kami, together ng mga kasamahan natin dito sa Kapatiran, humiling ako ng isang panalangin regarding sa business. So, binulong sa akin ni Pastor Roger that time, siya yung dinasalan ko. Siya yung hiningan ko na magdasal kaming dalawa. Sabi niya, brother, luluubin niya ng Panginoon. Wala pang 24 hours, nagulat lang ako yung tugon nung gabing yon
nagkausap kami ni Sister Cecilia regarding do sa business. So, tinugon na agad. So, hiningi ko lang naman na yung negosyo. At kinabukasan naman noon, Sunday, nandito tayo sa simbahan, may tumawag sa akin na isang kakilala na kinukuha akong operational manager ng Rizal. In the same time, hindi na empleyado yung agreement namin. So, binigyan niya ako ng 20% share, ACS product yung produkto. In the same time, mag-start na kami this coming August, kaya medyo busy ako pag-ayos ng mga dokumento ng company para rito sa Rizal area. Pero yun nga, sabi ko nga, magtiwala tayo sa Panginoon, galante siya. Hiningi ko lang isa, binigay niya 2. Hindi ko ine-expect yung pangalawa, pero eto na, kung saan na nakarating yung hiningi ko, at habang papalapit yung mga timelines, mag-i-start na rin yung tahian namin dyan sa bahay. In the same time, by August, mag-i-start na rin ako ng business ng ACS product, yung mga unique toothpaste, mga sabon. Salamat. Dahil sabi nga talaga, napakagalante talaga ng Panginoon. Basta ibigay lang natin yung buong tiwala. Praise God, and I'm blessed and I'm in. Okay po. Glory to God. May habol pa po ba? Oh, ayan po. Gusto ko lang po magpasalamat kay Lord kasi nung last Sunday po ako nandito, sobrang pagod na pagod po ako nun. As in po yung, kasi sumali po ako sa Arnis na akala ko po, kaya ko pa po sa schedule ko. Na sobrang selfless ko po nun. Pagod na pagod po ako noon na nagkaka-burnouts po ako. Pero nung Sunday po dito, yun po, parang gumaan po yung pakaramdam ko, nakapag-vent out po ako. And kasi po nung nandun po kami sa taas, yung mga prayer request po, yung prayer request ko po is sana po ay magkaroon ako ng bagong simula na yung schedule ko maging okay naman po. Pero nung Monday po, na-realize ko po na okay na po yung schedule ko, yung academics ko. Tapos yung schedule ko mas balance na po. Wala na po mga nakakapahinga na po ako. Yun lang po. Thank you. Amen. Ganun po talaga laging inaayos ni God yung mga time natin. Si God po ang nagbabalance ng oras. Amen. Dumako po tayo sa message of life po na ihatid po ng ating mahal na Pastor Joey Flores. Good morning, God's people. Kamusta po kayo lahat? Nabasa ba kayo sa ulan? Hindi kayo nag-iisa, basa din ako. Okay. Sa umagang ito, binabati ko pa kayong lahat. Blessed kayo kay Lord lahat. Dahil kahit umuulan ay may baha tinadaanan, hindi tayo napigil doon sa pagulan na yan. Salamat po sa bawat isa. Sige po, labas natin ang ating teksto sa umagang ito. Basahin po natin. Maging matinik. Tayo manalangin. Amang banal, sa aming pagsama-sama sa iyong templo, maunawaan namin ang lahat ng nais mo sabihin sa bawat isa. Higit sa lahat, Panginoon, lahat ng nais mo sabihin sa bawat isa, magkaroon tayo ng rema sa puso ng iyong mga lingkod na narito. At magpatuloy kami nakikinig. Higit sa lahat, ang pagsunod sa iyo na may pag-ibig at pagpapalaga sa salita mo na nagbibigay sa amin ng gabay at patnubay
sa aming pamumuhay. In Jesus' name, Amen. Ano ba yung salitang maging matinik? Maging matinik sa ating pamumuhay, maging matinik sa buhay ng isang Kristiyano, pero anong magiging kapalit ng ating pagiging matinik? Maging matinik ka sa buhay na meron ka ngayon, pero huwag ka mang maging matinik. Kung may posisyon ka ngayon, baka ikaw ay nakakatinik na ng kapwa mo. Huwag ka rin maging matinik, baka yung pagiging tinik mo, nakakatusok na pala ng pananampalataya. Nakakatusok na, nakagiging, alam ba yung natusok sa lalamunan tinik ng isda? Magiging komportable ka ba kapag may tinik sa lalamunan? Di ba? Hindi rin naman. Ganon din ang binubunga ng taong nagiging tinik sa kanyang paglago, sa kanyang pananampalataya. Dahil yung tinik na yan, habang sa kanya nakikita ang tinik na yun, yung tao na may talent, kung namang gift na gusto niyang gawin sa simbahan at hindi natin pinapayagan, papaano lalago? Papaano maaalis ang tinik niya? So, ano mangyayari sa tao? Kaya dito, ang magiging ating problema, basa natin yung problem number 1. Pananampalatayang walang katibayan. Yung pananampalatayang walang katibayan, ano ba yung pwede nating maging example? Ito ba yung tinatawag natin na pananampalataya pero walang gawa? Di ba? Kung tayo nananampalataya kay Kristo, ano ba yung salitang pananampalataya? Okay lang ba sa'yo kung sabihin na hawak mo yung mic pero wala ka namang gift ng pag-preaching? Hawak mo yung mic, huwag mo sabihin ikaw na yung namumuno sa marami. Huwag natin tignan kung ano yung mga salitang babanggitin natin sa ating kapwa na sila'y nasasaktan. Huwag mong tignan yung ayos niya o pananamit niya kung siya man nagiging mayaman sa iyo. Pero kung wala naman siyang gift na nagmumula sa Diyos. Ang pananampalataya, nakikita yan sa iyong mga salita at gawa. Sa papanong paraan. Ano ba ang ginawa ni Kristo nung siya'y bata pa? Bata pa lang siya. Ano ginawa ni Kristo? Anong unang napansin nyo sa Biblia na nabasa nyo na may ginawa si Kristo nung bata pa siya? Ano maginawa ni Kristo? Lagi siyang nasa templo ng kanyang ama. Alam mo kung bakit? Dahil gusto niya niyang ama at saka siya. Merong malawak na koneksyon, relasyon. Saan ba kukuha ang koneksyon natin kay God? Sa ating pananampalataya. Pananampalataya ka, pero hindi ka nakikinig ng salita. Pananampalataya ba yun? Nananampalataya ka, hindi ka sumusunod. Ang pananampalataya na tinabanggit dito, kapag tayo nasa loob ng kanyang banal na templo, isipin mong ikaw ay inaalagaan ng Diyos. Nasa kalinga kanya. Kung baka ng isang ina na may sanggol na kaganyan siya. Hanggang siya ay makatulog. Ganun ang pananampalataya na niyayakap yung nasa loob siya ng paghahari ng Diyos. Pero ang pananampalataya wala namang sa sarili, ibig sabihin ang lahat ng ito na ginagawa mo ay pakitang tao lang. Ang pananampalataya kasi sinusukot ng Diyos kung nasa puso mo ba ako, anak? Anak ba kita o anak sa labas? Ang pananampalataya na binabanggit dyan, anong katibayan mo na meron kang pananampalataya? 1, dapat nakikilala mo ang Diyos nito na pinako sa krus. Kung paano siya nagsakripisyo. 2, dapat yung
pagkapako niya, dapat sinusundan natin yung yapak niya. Kung anong ginawa niya sa iyo, dapat gawin mo rin sa sarili mo muna. Pangatlo, sa kapwa mo. Bakit mo ginagawa sa akin ito? Di ba may ganun tanong? Bakit mo ginagawa sa akin ito matapos kitang siraan? Ginagawa mo pa rin. Dahil nais niyang Diyos, sundin ang kagustuhan mo, ang plano sa iyo. Hindi para wasakin ka. Hindi para, maitaas ka. Hindi. Para buuin ang plano sa ng Diyos, hindi ipagmataas mong sarili mo. Matalino ka, may diploma ka, pero nasaan ang talino mo? Saan mo ginagamit? Kaya ang panampalataya, ito'y bagay sa prinsipyo mo eh. Ang ating pagsamba ba? Batas ba? Ha? Ang ating pagsamba, batas ba ito? Ng basang Pilipinas? O ano natin ito? Obligasyon? Ito'y ating obligasyon sa Lord. Hihintay mo ba natin na tayo maputulang ng isang paa, tsaka masabihin, tsaka kasusunod? Kaya ang panampalataya, nakikita sa pakikinig mo sa kanyang kautusan, sa kanyang kalooban. Kung nananampalataya ka dahil may makukuha ka, hindi pananampalataya ang gusto mo. Ano gusto mo? Yung pang sarili mo lang. Ano niyo ang Panginoon? Kaya sabi niya sa isang mayaman, Panginoon, gusto kong sumunod sa iyo. Napakayaman naman lalaking ito. Sige, kung gusto mong sumunod sa akin, lahat ng ari-arian mo, ibenta mo at ipamagay sa mahihirap, napakayaman niya. Ano mo sabi ng Lord sa kanya? Ginawa ba niya? Hindi. Dahil napakayaman niya. Kasi bakit? Kaya ang mga tao na naghahangad ng kayamanan, sobra. Halos luho na niya ito. Hindi pa niya maibigay ng lahat. Kaya nga nagkaroon ng usapin na wala pang tao na nakasunod sa kanyang pamantayan. Imagine na meron kang lahat ngayon, may kulang pa rin pala. Imagine na nakapagsuot tayo ng ganito, pero may kulang pa rin. Anong kulang? Kung ano yung hinahangad ng iyong katawan, yun na yung kulang sa iyo. Kaya yung pananampalataya, sa nakikita, sa iyong pananalita, sa iyong gawa. Dahil kung may mahal mo ang Panginoon, dapat itong makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Yung bunga dapat na yan ang iyong sasabihin at iyon din yung gagawin. Kaya yung pananampalataya, nagbubunga dapat yan sa iyo. Pero kung hindi ka nananampalataya ang nagiging bunga sa iyo, naka-steady ka lang sa isang lugar na dinadaan-daanan ng tao. Para yung asin na walang alat, walang saysay na. Iyon ang pananampalataya na walang pagsunod, walang pag-ibig, walang pagpapalaga, at wala din sa buhay niya ang Diyos. Kaya dito makin natin, maging sahin ng maraming salita, kakuunti nakikinig, naghihiwalay ito sa atin mula sa pakiramdam. Panalo ka, ngunit ang sa katotohanan ay nawala ka ng tunay na ugnayan sa Diyos. Ang pananampalataya, nabibili ba? Nabibili din ba ang pag-ibig? Sa asawa, nabibili. Alam ko. Nabibili ba ang asawa ngayon? Di ba? Pero yung pag-ibig, hindi nabibili. Di ba? Pero titingnan natin ang Lord. Bakit ang Lord? Yung bang pag-ibig niya sa atin, siningil ba tayo? Ba, hindi. Ang hirap ng sabihin, pero totoo nang gaganap eh. Kaya ang ating pananampalataya, nakukuha natin ito sa ating pakikinig at pagsunod sa ating Amang nasa langit. Amen? Problem number 2. Basahin po natin.
Pagkalito sa tunay o huwad na pananampalataya. Oy, ito bang huwad ng pananampalataya? Ito ba'y ating nakikilala? Ano yung huwad? Fake. Fake news. Kadalasan ganyan nangyayari. Yung pagkalito natin sa buhay, na kung saan ang tinitignan ng tao, kung sino may malalapitan na may mukhang pakinabang, yun ang kanya nakikita. Bagamat siya ay tinawag na mananampalataya, saan nakikita sa tao na huwad ang kanyang pananampalataya? Saan makikita? Doon na rin sa kanyang salita at gawa. Di ba? Makikita mo, ang taong nananampalataya, na ika nga ay 50 years na nananampalataya, pero hindi makita sa kanya yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Why? 20 years ka na nananampalataya, pero wala ka pa rin bunga hanggang ngayon. Sa tingin mo, siya ba'y huwad na mananampalataya? Totoo lang. Sa ginto, pag ang ginto'y nakita mo nakislap, na talagang gold, pero walang carats o walang siyang halaga, gold siya sa panlabas. Pero sa puso niya, wala. Kumbaga, walang halaga. Wala siyang presyo. Hindi pwedeng isanla, hindi pwedeng ibenta. Ang pananampalataya naman tao, makikilala mo naman siya doon sa kanyang panalitat gawa. Papaano? Ano mang isang mananampalataya? Pagkalito sa tunay na huwad, itong sing huwad nito ay nakakahawa ito. Para itong virus na sa computer na sinisira lahat ng meron doon. Sa taong mananampalataya, nakakahawa ang kanyang salita. Nakakahawa ang kanyang mga nakikita mong gawa niya. Kung minsan, kahit itago mo ito, pilit na lumalabas. Kaya nakikita ang huwad niyang pananampalataya o peking mananampalataya or anak sa labas ng Diyos. Masakit na salita ang maging anak ka na ng Diyos sa labas. Kahit sa ating pumumuhay nito, may anak ka nga, ampun ko na naman yan eh. Di ba masakit sa bata yun? Lalo pat malaman ng bata na siya ay binata na, may saktong gulang na siya, tsaka masabing, hindi kita totoong anak, ampun lang kita. Masakit na salita yun. Pero, kaya nagkakagano ng tao dahil na rin sa ating itinatanim sa kanya. Ang isang bata, kapag tinuturuan ng tama at maayos ng magulang, lumalaki siya ayon sa kagustuhan mo at sa Diyos. Kapag ang tulong mo sa bata, umiiyak ang bata, ito'y paulit na sinasabi sa pulpito. Pag may anak tayo na makulit, at dahil na mahal mo, ay pagka umiyak na ng konti, naaawa ka na. Nak, laro ka ng cellphone, maraming game dyan. Hanggang yung bata, nagbinata na lang, cellphone ang hawak. Sa bahay, sa eskwela, cellphone pa rin ang hawak. Na magsayin ka na, cellphone pa rin ang hawak. Ano nangyari sa bata? Comatose. Wala exercise. Wala yung mautusan. Nakita sa cellphone. Di ba? Kaya itong huwad na pananampalataya na nakikita, nasa iyong salita at mga gawa. Kung ang bata ay lumaking ganyan sa buhay mo, konting iyak lang, naaawa ka na ibibigyan ng gusto, wala kang sa kanyang itinuro. Wala kang itinuro sa bata na ikabubuti niya o igagaganda ng buhay niya paglaki niya. Kaya ikaw mismo ang nagtulak sa kanya doon sa kasalanan na ginawa niya ngayon. Ang bata, ano ba alam ng bata? Pag bata pa lang yan, walang alam yan eh. Kayo mga magulang nang bibigay sa kanya na kanyang isip at puso niya kung ano ang bawal at hindi bawal at saka masama at hindi masama. Pag ang bata hindi tinuruan, wala siya matututunan. Ang matutunan niya kung ano, nasaan? Nasa cellphone lang. Yan ang matututunan ng bata. Sa ating mananampalataya, kung hindi tayo nakikinig, wala tayong matututunan din. Kaya ating pananampalataya nagiging huwad dahil
Ilang beses natin basahin ng Biblia sa loob ng isang buwan? Honest. Ilang beses? Wala. Oh my God. Ay, yung ano ko lang, oh. Kaya sabi sa Bible, araw at gabi, basahin mo. Pero dito sa atin, walang nakabasa. Only my only son? Only my white? Sino pa? Second? Third? Maria Cristina. Oh, si Angel. It's true? Amen. Alam niyo bakit mahalaga ang pagsang Biblia? Bakit mahalaga ang Biblia basahin at bakit kailangan basahin? Dito nagkakaroon tayo ng pananampalataya na hindi huwad, na hindi peki. Kumukuha tayo ng pananampalataya, may share sa iyo nito. Doon ka nakakuha ng verse. Pero totoo lang, hindi mo binasa. Hindi pananampalataya yun, nakukuha ka sa iba. Ang totoo, dito dapat nang gagaling. Hindi sa ibang tao. Hindi sa Facebook. Personal mo siyang Diyos. Personal mo siyang Espiritu na nakukunik sa iyo at sa Ama. Dapat personal mo rin siyang kilalanin. Amen? Hello? God. Sabi dito, ang susi ng lahat, tayo ay nangangailangan ng tulong na wala namang sino man ang makakabuhay ng tamang at ganap na ganap ng mag-isa. Kailangan nating tulong ng Diyos, tulong ng ating kapwa upang maging kung ano nilikha tayo niya, ang pagkilala sa ating pangangailangan at simulan ng tunay na pagkukumbaba ay ang paglago. Kung meron pa rin tayo mga fried chicken sa ating pamumuhay, paglilingkod, talagang walang kaluguan. Wala tayong makikitang bunga. Kumbaga sa puno na bonsai, maganda ka nga, cute ka, pero wala kang paglaki. Maganda ang bonsai, oo. Pero huwag mong tularan yung pagiging maliit na bonsai. Huwag mong tularan yung kanyang maganda, ang cute. Yun ang tularan mo. Pero yung kanyang kaliitan, huwag mong tularan. Bakit? Ayaw mo bang mag-grow sa iyong pananampalataya? Ayaw mo bang tumaas yan? O manatili ka lang ganyan? Mahirap. Kapag tayo nagliling sa Diyos, mahirap kapag ang Diyos na ang humatol sa atin at isisain sa iyo ang lahat ng ginawa mo para sa Kanya. Kapag nausisa sa iyo, kaya sabi niya lahat ng tao kay Kristo ang huling hatol. Ay kung tayo dumating sa punto nito, ano ginawa mo sa lupa? Nabubuhay ka pa. Sinakapado ko minsan na isang mayaman, isang pastor, isang pare, isang mayaman, tsaka isang pulubi. Kung sino pa yung pulubi, siya pa yung napunta sa langit. Hindi nakukuha sa talento mo, sa yaman mo, ang paglilingkod. Hindi nakukuha sa karunungan na meron ka para ang Diyos ay paglingkuran. Hindi mahalaga sa Diyos ang pera. Tandaan nyo. Ang mahalaga sa Diyos, yang iyong paglilingkod, tapat, na may pag-ibig ka at pagpapalaga. Yan ang mahalaga sa Kanya. Maaari ka maglingkod sa Kanya sa pamamagitan ng paghahandog, hindi siya nalulugod doon. Dahil ang pera, kayaman ng ginto, nilikha lang din niya. So, kayang likhain niya sa kanyang buong kaharian. Di ba? Kung minsan, ang pagiging matalino, ginagamit ng tao para saan? Para ikataas ang kanyang pagkatao. Pero ang totoo niyan, dapat ang itataas niya ang Panginoon na siya nagbibigay sa kanya ng karanyaan sa buhay niya. Hindi dapat may taas kung anong meron ka ngayon. Next slide. Principle number 1. Okay. Basahin mo natin. Hindi makakapanakit sa atin ng panalita. Papaano ito ang kapatid? Hindi makakapanakit salita.
Ano bang salitang nakakasakit sa atin at anong salitang hindi nakakasakit sa iyo sa ngayon, sa iyong paglilingkod sa Diyos? Tayo ba lahat na nandito ay masasabi mo na, hindi na ako tinatablan yan? Masasabi mo ba? Hindi mapanakit sa atin ang pananalita. Sa tingin mo, ikaw ba freaky na sa ganyan salita? Ha? Hello? Nariyan pa ba kayo? Amen. Ang binabanggit niya na hindi na makapanakit sa akin ang salita ng ibang tao, ibig sabihin tayo lahat ay matatag na. Ibig sabihin tayo pala, pag nasasaktan pa meron pa rin tayong kakulangan. Ako, inaamin ko, hindi ko pa naaabot yan. Bakit? Ang salita masakit na tumutusok sa tao, sabi nga sampalin ka na ng 10 beses. Huwag mo lang akong pagsaltaan o laipin mo lang ulang gampa dahil yun ay nagkakaugat, tumutubo sa puso ng tao. Hanggang sa pagtanda mo, dala-dala mo yan. Pero, kapag tayo sasabihin tayo, yung bang kaya mo na salita na ibang tao nang pasabihan ka ng ganito kahit hindi mo naman ginawa, sasabihan ka, o di kaya wala kang ginagawa sa tao, sasabihan ka masakit. Kaya mo bang sabihin na pagpalain ka daw ng Panginoon? May ganun pa ba? Kahit sabihin sa'yo na, alam mo, kung di dahil sa akin, wala ka sa bahay na yan, kaya masabihin na pagpalain ka pa rin ng Panginoon sa ginawa mo sa akin. Pero ang nakarinig ay buong kapitbahay mo, yun po yung panlalait sa atin. Bakit tayo hinahantulad ng Diyos sa ganyang salita? Para saan? Kapag tayo dumaan sa panalitang masakit sa buhay natin, dumaan tayo sa salitang hindi natin dapat ikabuhay o ikagalit o ikasama ng loob, ibig sabihin, may plano pa ang Diyos sa iyo. Ikaw ba na duraan sa mukha, tanggap mo ba? Duraan ka na, sinampal ka pa. Tanggap ba natin? Kaya si Jesus, napakahirap sundan ang kanyang pinagdaanan. Kaya nga nagkaroon tayo ng salitang wala pang tao nakaabot doon sa kanyang pamantayan. Dahil mahirap talagang sumunod hindi ho ba? Pero totoo lang, tayong lahat na narito ngayon, iisa ang gusto ng Panginoon. Ang napakasakit na manalita sa tao, kung ating iisipin ang ginawa sa ni Kristo, kung iisipin mo, para sa aking to, Panginoon. Sa ikatatatag mo, katatag ko na aking panampalataya, nais kong maging mabuti sa iyo. Ano man ang gawin niyo sa akin naman tao, pinalalagay ko na lang aking ipinalalagay na ikaw ang kailang sinabihan, hindi ako. Pero, kasi si Satan, kapag may ganun na sa ating katabi, hindi ang titigil, hindi ka diktahan sa tainga mo na gawin mo yung bagay. Labanan mo, kayang-kaya mo naman yan, may pera ka. Yan to yun Pero sa totoo lang, kung tayo hindi na-epekto ng salita masakit sa ating buhay, ipakita natin yung ating pagiging alagad. Ipakita natin yung ating pananampalataya hanggang sa huli na gagawin sa inong tao na yan. Kasi hahanap pa yan ng kakampi. Hahanap pa yan ng kanyang kasama upang pagtulutulungan ka. Hindi titigil So, saan tayo lalagay? Ipakita mo pagiging asin at ilaw mo sa kanila. Dahil sabi diyan, ang kanilang mga bunga makikilala ninyo sila. Yung bunga ng kanilang salita, makikilala mo sila Bakit? Bakit kailangan mong magsakripisyo? Para kanino? Para sa aking kabutihan? Oo, number 1, kabutihan mo. Number 2, para ikaw ay mapalapit kay Kristo. Yan ang hiningin ng Diyos sa atin. Pero, ang hiningin ng Diyos sa atin yung katatagan, katapatan ng ating salita't gawa. At doon nabubuo yung ating pananampalataya na tunay at hindi huwad. Amen?
Next slide. Basahin pa natin. Habang lumalabas ang mabuting salita, lalo tayong nagtatanim na malalim sa puso sa ating kapwa. Amen? Ang salitang nakabuti sa iyo, nagbunga ba? Anong salita yung nakabuti sa iyo? Sa akin, nakabuti sa akin nung tanggapin ko siya. Yun, nakabuti sa akin. Dahil doon ako naging born again. Kayo ba? Anong salita nakabuti sa inyo? Hello? Tanggapin si Kristo. Yan ang nakabuti sa atin eh. Next slide. Principle number 2, babasa po. Oh. Hindi makapanakit sa atin ang pag-uugali ng ibang tao o ibang mananampalataya. Dapat ganyan. Dapat hindi makasakit sa atin pag-uugali. Anong pag-uugali ba meron ka ngayon? Anong asal ang pinapakita sa iyo at nakilala ka sa ganyang pag-aasal? Natingin nyo? Anong pag-uugali ka ngayon nagustuhan sa iyo? Anong pag-uugali na nakita sa iyo upang ikipakasal ng asawa mo ngayon? Hindi yung ganda mo pinakasalan, kundi yung pag-uugali mo. Yan ang pinakasalan sa iyo, sa totoo lang. Dahil yan, habang panahon yan dadalahin. Dahil ang ganda at saka ang gwapo, kumukupas yan. Amen? Kaya nga nagkaroon tayong salitang, ang bulaklak sa parang ay nalalanta at ang damo ay natutuyo. Ganon din yung ating katawan. Pero yung ating ugali at asal, yan ang ating pinakikisamahan hanggang ngayon. Kaya nga magkasama pa tayo mag-asawa, di ba? Kasi yung aning ganda at pogi, lumilipas yan eh, kumukupas. Dapat sana, hindi kumupas din ang iyong salita sa Kanya. Ikaw lang mamahalin ko habang buhay. Kahit mamatay ka na, ikaw pa rin ang mamahalin ko. Di ba may ganun salita? Kaya kung minsan tuloy, hindi na nakakapanakit sa atin ng ating pag-uugali na iyong pinakasalan. Sa atin sa church, hindi dapat mapanakit ang pag-uugali na meron ka ngayon na dapat sana, halinawa, mabago pa ang pag-uugali meron ka ngayon na nakikita ng marami nating kapatiran na nakakilala ka sa ganyang estilo ng iyong panalita at pag-uugali. Tayong lahat, may bilin ng Panginoon sa atin. Maging mahinahon, magpasyang matiis sa isa't isa na may pag-ibig at ang kabaligtaran, pagkukumbaba, pagmamalaki, pangunawa sa sarili, ugat na pagnanais na laging maging tama. Kung tayo, iisipin natin yung pag-uugali ng ibang tao, ikaw naman, na naiinis sa kanya, pag-isipan mo rin ng ginagawa ng ibang tao sa iyo, dapat ka ba manatiling lang inaapi? Naisip mo naman na baguhin din sa iyo, baka meron silang kinaiingitan o hindi gusto sa insan manalita. Ibig sabihin, ugat na pagnanais mo na siya'y baguhin. Malay mo, yung karunungan mo, hindi niya karunungan. Yung talino mo, yung gift mo, hindi niya gift. Baka ikaw ang mapagbago sa kanya. Itong dahilan nito, ang susi, lahat tayo ay nangangailangan ng tulong na walang sino man makakabuhay ng tama at ganap na mag-isang kailangan natin ng tulong ng Diyos. At dito sa ating buhay, tayo mga Christian, bakit tayo madalas nakakarinig ng ganitong sermon? Ang tanong ng Diyos, tumigil ka na ba sa iyong ginagawang pag-aasal, pag-uugali? Hindi titigil ang kanyang mensahe hanggat may mga anak o lingkod niya na hindi pa rin nagiging kalugod-lugod sa kanyang paningin. Di ba yung ating mga anak na yan?
Yan ba, masasabi mo na matalino na sila? Sila ba masunod din sa iyo? Habang sila lumalaki, may pasaway pa rin. Di ba? Ganon din ang tayong Panginoon. Ganon din tayo sa Panginoon. Kaya ang sermon ng Panginoon, hindi tumitigil. Kaya nga ang Biblia ay makapal, ganyan kakapal din ang kanyang promise, ang kanyang papapayo o pahalaga. Amen? Ano nakikita niyo sa Biblia? Bakit makapal? O makapananood mo ka natin sa kasalanan? Imagine na ang Diyos ay napakakapal din ng kanyang pag-ibig sa atin. Sa lahat ng dako ng ating pamumuhay, isipin natin ito. Ang Diyos nagpapalaga sa atin, nagbibigay ng ating mga pangangailangan. So, balik natin sa Kanya yung kahalagahan din niya sa atin. At huwag masayang ito. Baka dating ng panahon na singilin ka sa ginawa mo ay huli na. Dahil ilang maraming beses ka nang pinagpapasensyahan, pinagtitiyagaan, higit sa lahat, hindi pinababayaan, pero tuloy ka pa rin sa ganun. Wala namang pagbabago. Sabi rito, suriin ang iyong puso kapag nakipagtalo o nakipag-usap, itanong, nais ko bang maging tama lamang o nais kong magkaroon ng mabuting ugnayan o ipakita ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Meron tayong gift ng ganyan na pwede mong sabihin sa tao. Kung ba ito'y direkta mong sasabihin sa kanya na hindi ka matetense. Mahirap pero kailangan natin gawin dahil sa ating pananampalataya at paglilingkod. Next slide. Basahin po natin. Tiyakin ang kaligtasan upang maiwasan ang makapanakit sa kapwa, ipabago sa Diyos ang puso at buhay upang maging mabuting bunga. Meron tayong mga tinatawag na kapag tayo himing sa Diyos ng karunungan, dapat ang maging bunga niya mabuti rin. Tama po ba? Pag tayo tiyakin natin sa buhay natin, yung ating paghingi sa Kanya, di ba sa ating mga anak natin, pag tinuutosan, anak, bigyan mo ako. Tapos, bibigyan mo, hindi ba? Kasi sumunod sa iyo eh. Pero yung anak na inutusan mo, hindi sumunod at humingi ng pera, bibigyan mo ba? Hindi ka nga sumunod sa akin kanina, hingi ng pera ngayon. Ganun nangyayari. Sa Diyos naman natin, pag humingi sa Kanya tayo humingi, binigyan ka, ikaw naman inutusan, hindi ka sumunod, sa tingin mo, ano feeling nyo? Ha? Kayo sumagot, anong feeling mo ngayon pagka ganun tayo? Diba? Humingin sa lakas at karunungan sa Diyos upang matuto, mapakumbaba at maglingkod ng may pag-ibig. Ang pagbibigay pa ng pera o kayamanan, dapat binibigyan natin ng pagpapasalamat. Maliit man o malaki, pasalamat po tayo. Bakit? Ganun kakamahal ng Diyos. Yung bata na maliliit, alam ko, mahal na mahal yun yan eh. Kaya kung may sugot na nangyari dyan, di ba, takbo ka agad. Ganon din ng Diyos. Kung ano yung malasakit mo sa iyong kapwa, ganon din ang malasakit sa atin ng Panginoon. Kaya tiyakin natin ang kaligtasan upang maiwasan, makapanakit sa kapwa, ipabago sa Diyos ang puso, at buhay upang maging mabuting bunga. Ang bunga mo sa Kanya ay yung pagtuturo mo ng mabuting gawa at salita. Huwag mo nga haluan ng iba. Kasi pag ng iba, yun na magiging masamang bunga. Kung puro mabuti ang sasabihin mo sa anak mo, puro mabuti rin ang lalabas sa kanyang bibig at sa kanyang mga gawa. Pag hinalo mo ng hindi maganda, yun, lalabas pa rin yun. Kaya nga nagkakaroon ng bulutong eh.
May bulutan na may hinahihinog pa lang. May bulutan na putok na. Yun po yung mga salita na bibinitawan natin sa ating mga sarili. Principle number 3. Basahin po natin. Hindi nakakapanakit sa ating pag-uugali. Sa ating ba mga matatanda? Tanong lang, personal. Meron bang batang maliit sa inyo na nakapanakit ng salita sa inyo? Itong batang ito, kayo ba nakadinig na sa batang masakit na salita? Meron na ba? Late na pala ako. Ano nyo kung bakit? Naitanong ko. Kapag ang bata, nilihans ka, nagpre ka, may power po yun. Ang batang maliit, basta nilihans ka niyan, ang power po kayo sa iyo matanda. Pero ang bata nagsalita masakit sa iyo, power din po yun. Bakit? Hindi niya masasabi yung hanggat di nadidinig sa iyo. Hindi nasasabi ng bata kung hindi nakadinig sa matatanda. Ano ba ng bata? Wala yung alam. Walang experience na kagaya ng ating experience. Bakit niya nasabi? Dahil sa naganap sa kanya. Kaya niya sinabi yon. Pero ang bata, kapag nag-pray ka niyan, tanda mo, powerful. Kaya sabi ko kanina, ang bata dapat tinuturo lang siya na puro mabubuting salita. At ang magiging bunga sa kanya, mabubuti rin. Kaya sabi dito, ang hindi nakapanakit sa ating pag-uugali, yun eh. Napakasakit. Isang batang paslit, sinabihan ka ng ganun masakit. Tumiti mo sa iyo hanggang ang bata, ay bubugin mo lang eh. Di ba? Pero nasa matatanda po kasi yan. Doon niya nakuha yan. Saan ba makukuha ng bata hanggang sa masakit? Yung murahin ka ng bata. Saan nakuha? Saan nadinig? Sa ating matatanda. Ikaw nabigay sa kanya eh. Ikaw nagdikta eh. Kaya sinabi sa iyo eh. Pero pang bata, inalagam ng gusto sa tamang pag-uugali nyo, sa tamang pagtuturo, hindi yan mababanggit yung ganun panalita. Kaya yung sabi rito, hindi nakakapanakit sa atin ng ating pag-uugali. Pag-uugali mo, minano ng bata, naputo ng bata. Saan? Sa labas pa ng tahanan mo, binanggit sa iyo. Anong mali ng bata? Di ba? Tinuturo ko ng asawa ko. Ano niyo ba itong nagmula sa magulang? Ako yun. Why? Kami po ay broken home family. Iniwanan ko nanay ko, siguro itong laking batang ito. O yung anak ni babae nito, mga 5 taon. Nung balikan ng nanay ko, 18 years old na ako. Pero nung time na yun, ganun akong kalaki. Dahil iniwanan ko nanay ko, saan nakakita? Makaina ako. Lagi ako nasa kanyang dibdib nakahiga. Pag umalis, iiyak ako. Tapos, iniwan ako na mahabang panahon. Alam mo, nung edad ako ng 10 taon, dumating ang nanay ko sa panahon ng hindi ko inaasahan. Na-PA ko ang nanay ko. Napagmuna ko siya. Sa sobrang sakit ang ginawa niya sa akin, iniwan niya ako. 12 anyos na ako, nung makita ko siya muli, nagtatrabaho na ako. Ano mo, nanaman ko noon, ang sakit ng salita ko binigay sa kanya, ang nagalit sa akin, lahat ng kamag-anak niya. Kaya lahat ng pinsan ko, galit sa akin, sa side ng nanay ko. Yung pala ay kasalanan sa Diyos na mortal. Ang murahin ng magulang, yung pala'y kasalanan na dapat mo isurrender sa Kanya at iluhod sa Kanya. Bagamat nangyari na, naganap na, ako pa rin naman ang napagpatanggap sa Kanya kay Lord. Nung panahon na sa ospital siya, nangilabot ako. Nung panahon siya sa ospital, pinatanggap ko siya kay Lord Jesus. Tinanggap naman niya, kaya siya naging born again.
Thank you, Lord. Ginamit mo ako sa nanay ko. Nagbunga ito na maganda sa nanay ko. Hanggang sa mamatay lang siya, ako pa rin napagawa ng kanyang lapida. Praise God. Ano niyo bakit? Ang salitang nakakapanakit, tumitimo talaga yan sa kaibuturan ng puso ng tao. Ganyan din ang salita ng Diyos. Lahat ng bagay na nakasakit sa ating kapwa, iwasan natin na ikaw maging tinik ng kanyang paglago o pagkilala sa Diyos. Kaya lahat tayo, hinahamon ng Panginoon na huwag tayong maging tinik ng ating ibang kapatid para siya'y lumago sa kanyang pananampalataya. Next slide. Promise. Basahin po natin. Makikilala sa mabuting gawa. Ang gawa ng mabuti, nakikilala. Sino sa atin, sa inyong lahat dito natin ngayon, ang gumawa ng mabuting tao sa iyo? Meron ba? Meron bang tao nang gumawa ng mabuti sa iyo, kaya ka ngayon nandito? Amen. Sa akin, ang gumawa nito, ng aking kamag-anak na si Mrs. Cow. Kaya ako napabuti ng aking kalagayan. Dahil kung wala ang pagtitiyaga, pagtitiis ni Mrs. Cow at ni Cow, wala sila sa akin, hindi niya ako pinagtiisan, pinagtiyagaan, wala ako dito. Dahil mabuti, nagbubunga din ng kabutihan. Ang masama, nagbubunga din ng kasamaan. Sa bawat araw ng ating pag-iisa sa buhay, isipin natin ito, mga kapatid. Ang pagiging mapang-asar, akala natin biro o talino lamang, pero nakakasakit pala. Natutunan natin maging maingat na may taong may mga pagkakataon, hindi ito kailangan ring angkop sa ating gamitin. Kumbagay, may mga salita natin narinig, hindi angkop para dalhin sa iglesia. Kumbaga, hindi siya naaayon sa salitang ito na dito sa iglesia, babagitin mo salitang hindi naaangkop sa iglesyang ito, huwag natin bagitin. Ang maling pananaw, sila may problema, hindi ako. Sila may problema, hindi ikaw. Kaya huwag kang magpadamay. Yung virus niya, dapat huwag mo maging virus. Yung kanyang katalinuhan, kung wala sa apresiasyon ng Panginoon, huwag mong tularan. Yung kanyang kaugalian na nakakapanakit, huwag mong tularan. Sa halip, linisin mo siya gamit ang iyong itinuro sa iyo ng ating amang nakakirinig, nakakita sa iyo. Maging mabuting halimbawa ka, maging mabuting kawal ka ng Diyos sa panahon na tinakda na yung taon na yon sa iyo magbabago. At sa iyong pagbabago, sa iyong matyang pagtuturo, at sa iyong matagang mo rin pakikitungo sa Kanya, dapat maging malago siya at mabunga ang tinuturo mo sa Kanyang kabutihan. Darating ang panahon, ikaw din ang papupuri ng Panginoon. Sa umagang ito, maraming pong salamat at magandang umaga sa lahat. To God to be the glory. Amen. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyuring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidla ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Para po sa ating tithes and offerings, iko-collect po ni Sister Eunice, 2 Eunice po. Everything I
living sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures sing below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Heavenly Father, maraming pong salamat, Panginoon, sa mga pagpapalang ibinigay mo po sa bawat isa sa amin. Lord, tanggapin mo po, Ama, ang aming mga ikapo, Panginoon, nang sa ganun po magamit po ito ng tama sa sa mga gawain dito po sa bahay sambahan. Lord, maging mga hindi pa po makapagbigay, naway sa mga susunod na panahon, sila po ay makapagbigay. At we pray, Lord God, na patuloy mo po, Panginoon, pagpalain ng bawat isa, Lord God, nang sa ganun, madagdagan pa po, Panginoon, ang aming ibibigay na offering and tithes, Panginoon. Lord, maraming pong salamat sa mga biyayang ito, Panginoon. All honor and glory to you, God. And in Jesus, amen.
ugat ng aking lahi. Mundo'y magulang mamaasahan kang lagi, maging hanggang wakas itong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigat-bigat, tagumpay maginaon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan inamon. Pag-ibig mo'y alay sa aking tuon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigat-bigat, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa aking noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Lord. Panginoon Diyos, salamat po. Salamat sa mensahe mo sa araw nito. Na lahat ang nakinig, Panginoon. Nagkaroon kami ng katuruan mo. Binigay mo sa amin ang karapatan na kami maging malinis sa iyong harapan. Patuloy ang aming dalangin ng aming pagsusumamo na kami makapasok sa iyong puso upang ang lahat ng aming ginawang paglilingkod, Ama, na hindi mo tinitimbang ang aming nagawang pagkakasala, ay magsilbing sa iyo ng kabutihan ng aming pagsamba sa umagang ito'y makaabot kami sa iyong pamantayan at patuloy aming dalangin na samahan mo po kami sa aming pananampalatayang may katatagan, na may kahusayan, na may tamang direksyon, dahil ang aming direksyon na aming tinatahak papunta sa iyong kaharian. Ito nawa ay maging plano mo sa buhay ng bawat isa, na kami maging malago, masagana ng pagtitiwala sa aming buhay na tinawag mo, na ipatuloy mong gamitin ang mga gift na binigay mo sa bawat isa, ay magsilbing mabango aroma sa iyong kaharian. Lord, dinadalain ko rin po na patuloy mo kaming ingatan ng bawat pamilya na narito ngayon. Pagpalain mo sila, i-bless, Panginoon, ang mga trabaho o negosyo na meron sila. Ang naging tapat sa iyong kaharian, ibalik mo nga ng doble ang kailang pagpapalang ibinigay nila sa umagang ito. At patuloy aming dalangin na kami lahat ay nagsusumamo na kayo lang ang Panginoon ng aming pupuri itataas. Na kami lahat ay baguhin mo ang aming pamamaraan, ang aming pamumuhay upang sa ganun, Ama, makaranas kami na magaang ng aming paglilingkod ay nakaugnay sa iyo. At patuloy kaming samahan ng aming katagumpayan at manatili po sa puso ng bawat isa ang banal na espiritu na kagaanan ng aming pananampalataya ay nasa iyo lamang. Hindi namin kailangang tumingin sa mahirap kung hindi ang aming tinitingnan
iyong pag-ibig mo na kailanman na hindi mo binabago sa puso ng bawat anak mo, sa puso ng bawat lingkod mo, na patuloy mo silang ingatan, na patuloy mo pasaganahin ang buhay na meron sila ngayon, na sila'y nakakunik sa iyong presensya. Salamat po, Ama, sa buhay ng mga lingkod mo, maging sa mga may sakit, O Diyos. Yung mo po silang hipuin at yung pagalingin ang lahat ng uri ng sakit o karamdaman. Especially kay Atty. Cao ng aming kamag-anak, ay patuloy mong hipuin ang kanyang katawan lupa upang siya ay makatakbo, makaluntag muli sa pulbitong ito na kasama namin naglilingkod at sumasamba sa iyo. Gayun din, Ama, sa lahat ng uri ng sakit o karamdaman na meron ng mga lingkod mo, yung nga pong pagalingin siya lubos at ganap upang sila man ay makasama namin sa pagsamba sa umagang ito. Lord, dinadalin po namin ang lahat ng kabuhayan ng mga lingkod mo, yung nga pong pagyabungin, yung nga pong palaguin, yung nga pong pagkalooban sila, kung anumang talento na bigyan sa kanilang kabubuhay, Panginoon, yung nga pong pagyamanin, Ama, at magkaroon ito ng sanga-sanga ng pagpapala sa tahanan ng mga lingkod mo, na ikaw lang ang tinataas, na ikaw lang ka lang sinusunod. Lord, kay sarap na kasama namin sa araw-araw ng aming paglilingkod. Kay sarap, Panginoon, na kami lahat kinasisiyahan mo ang aming paglilingkod nito sa umagang ito. At maraming salamat po sa banal na Espiritu na sumasa amin ngayon ay magpatuloy manatili, nagbibigay sa amin ng pagpapalaga sa mga tilahat ng tinawag mo na mayroong malaking pananampalataya at pag-ibig sa pagsunod sa iyong kalooban. Sa kanyang mapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala, makakaharap sa inyong walang kapintasan, malaking kagalakan sa kanyang kalulhatian, sa iisang Diyos, atin tapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo, ng Panginoon natin sa kanyang kalulhatian, kadakilaan, kapamalaan, kapangyarihan, mula sa Ama nung una, ngayon ang magpakilanman. Tanggapin natin ang kanyang masaganang basbas na nagmumula sa banal na Espiritu. Ang lahat ng mga anak, humarap sa kanya na ang puso'y nilinis na niya. Tanggapin natin ang kanyang masaganang pag-ibig hanggang ngayon na hindi na binabawasan, hindi nagbabago, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Banal na Espiritu. In Jesus' name. Amen. Amen. At Amen. Be the glory to God. Be the glory for the things He has done. With His blood, He has saved me. With His power, He has raised me to God. Be the glory for the things He has done. Maupo po muna ang lahat at makinig natin mga church announcements. We will have our food fellowship after service at practice po para sa ating tanging bilang sa ating pong nalalapit na anniversary celebration. So wala po munang uuwi at meron po tayong practice right after service. Muli sa July 26, 3 p.m., ating pong isa-celebrate ang ating 28th founding anniversary. So, niniyahan po ang lahat na dumalo, mag-invite ng ating makasama sa ating celebration na ito. Again, our church 28th church anniversary, our title will be Elevate at 28, called Higher, Feel Deeper, Send Further, mula sa Acts chapter 1 verse 8. Ito po ay gaganapin natin muli sa July 26,
3 p.m. Kasama po ang ating guest speaker, Sister Maricel Fernandez. At we highly encourage everyone for our attire na magsuot po ng formal white. It could be dress or long sleeves, anything, basta white na formal. At sa darating po na July 18 and 25, kakaroon po tayo ng ating church general cleaning. So, ninahan yan po at ina-encourage ang bawat isa na makiisa sa ating pong paglilinis sa ating church as our preparation for our church anniversary. At magkakaroon din po tayo ng pledge until July 19, next Sunday, para po sa ating food. Regarding po dito, makipag-ugnayan na lang po tayo sa ating church treasurer, secretary, Sister Razel Erot. At sa darating po na July 18, 5 p.m. to 9 p.m., inaniyahan din po ang bawat isa na dumalo sa ating church preparation for our anniversary, prayer preparation for our anniversary. We highly encourage everyone na dumalo. Ito po ay gaganapin muli sa July 18, 5 p.m. to 9 p.m. At ang mga magsisigilap lang po kanilang mga birthdays ngayong second week ng July, ang aking kapatid, July 15, Angel Pearl Andrea. So, tinatawagan po sa gitna upang ipag-pray ng ating pastor. Lihas po natin ang ating mga kamay sa batang ito. Dakilang Ama, aming pong dinadalangin si Angel mula ulo hanggang paa. Ingatan mo ang batang ito. Sa murang edad niya, siya po'y naglilingkod na sa iyo. Sa pamamagitan po kanyang pagsayaw dito, Ama. Lord, i-bless mo ang batang si Angel. Maging po ang karunungan, katalinuhan, ibigay mo sa batang ito. Maging po ang pag-iingat sa kanya, sa kanyang buong sambahayan, ay patuloy manatili po na kayong nangangalaga, nag-iingat, proteksyon, Panginoon. Sa lahat ng araw, Panginoon, na malabas mo sa kanyang bahanan, lagi mong isave ang batang ito, sa mong uri, makakabigat po ng pasanin ng kanyang mga magulang, ay patuloy mong sa ingatan, samahan ng proteksyon. At patuloy mo i-bless ang batang ito, at samahan ng mayaman ng pag-ibig mo, na kailan naman ay hindi mo binabawi sa batang, kundi manatili po ang masaganahan ng pagpapala at biyaya ng karunungan na kung saan, kung ano po hiningi sa ni Solomon, ganun din ang ipagdalo mo sa batang ito. Ang karunungan mo ay mapala sa batang ito. Lord, i-bless mo po sila at patuloy ng samahan ng katagumpayan at manatili po ang masaganang pagpapala mo hanggang siya'y makatapos ng kanyang pag-aaral. Ito po ang aming declaration in Jesus' name. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maligayang bati sa iyong pagsilang. Diyos nawang magpala ng mahabang buhay. Para po sa darating na July 19 and July 26, ang ating pong tagapanguna ay ating kapatid na Sister Razel Erot. At muli, sa July 18 to 25, tayo po ay magkakaroon ng general cleaning. So, niyaya po ang bawat isa na dumalo at pakiisa sa ating general cleaning. Ang mga magsisiganap naman po sa susunod na linggo, July 19, 2026, 9 a.m. Ating pong speaker ay ating Pastor Joey Flores. Ating pong tagapanguna ay Sister Razel Erot. At wag po natin kalilimutan na dumalaw sa ating mga church activities every Monday, 6 p.m. Sarah the Long Life Woman Life Group. Every Tuesdays, Life Group Victorious, 6 p.m. via messenger call. Every Wednesdays, our online life group, every 5 p.m. Same via messenger call. And every Thursdays, 3 p.m. face-to-face, our midweek life group dito po sa ating church. At every Sunday, ang ating Sunday worship service.
And please don't forget to follow us on our social media accounts on Facebook, Mabuhay GJC Binangonan, and Mabuhay R12 Fellowship. Para po sa ating color coding for today, ang ating color coding ay black and white to be collected by Micah. God bless po sa ating lahat and happy Sunday!